Napansin mo ba na yung mga taong mukhang kalmado at panatag sa buhay, sila rin madalas ang tahimik lang? Hindi sila maingay, hindi sila palaging nagkukwento o nagpo-post tungkol sa sarili nila. Pero ramdam mo ang presensya nila, simple pero malalim. Ngayon kasi parang normal na yung i-share ang lahat online. Pero may karunungan sa pagiging tahimik at marunong manahimik. Hindi lahat ng alam mo kailangan sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan ilabas. At hindi lahat ng nangyayari sa'yo kailangan i-post. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas, tahimik. Hindi kailangan ipagsigawan. Minsan, mas malakas pa ang pananahimik kaysa sa maraming salita. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng totoo, kundi sa pagiging matalino kung kailan ka dapat magsalita at kung kailan mas okay ang manahimik. Kapag pinipili mong huwag agad magbahagi, pinoprotektahan mo ang sarili mo, ang respeto mo sa sarili, ang kapayapaan ng isip, at ang katahimikan ng puso. Hindi mo hinahayaan ang opinyon ng iba ang magdikta ng damdamin mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 bagay na mas mabuting hindi mo ibinabahagi kahit kanino. Mga aral mula sa Stoic philosophy na makakatulong sa'yo para mapanatili ang respeto sa sarili at ang inner peace. Kung gusto mo ng ganitong klaseng karunungan, tapusin mo ang video at mag-comment sa insights mo. Tara, simulan na natin. Number 1. Edad. Hindi lang basta numero. Sabi ni Marcus Aurelius, maaaring mawala ang buhay mo kahit kailan. Kaya hayaan mong ang katotohanang yon ang magdesisyon kung paano ka magsalita, kumilos, at mag-isip. Kapag may bagong kakilala, madalas ang unang tanong, ilang taon ka na? Parang normal lang, pero kung tutuusin, may dala itong bigat. Dahil minsan, nagiging basehan ang edad sa paghusga sa kakayahan ng isang tao. Kapag nalaman nilang lampas 50 ka na, may mga agad na nagsasabi ng, ay, matanda na yan, o kaya, baka mahina na yan. Kahit wala ka pang ginagawa, may iniisip na agad sila tungkol sa'yo. Minsan, parang pinangungunahan na nila ang kwento ng buhay mo. Ito ang tinatawag na ageism, panghuhusga batay sa edad. Minsan hindi naman sinasadya, pero nangyayari pa rin. May mga biglang nagbibigay ng payo na hindi mo naman hinihingi. Yung iba, iisipin agad na hindi mo na kaya, kahit kaya mo pa naman. Pero sabi ng mga Stoic, hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Ang importante, paano mo ginagamit ang araw-araw mo. Sabi pa ni Seneca, reklamo tayo ng reklamo na maikli ang buhay, pero parang hindi natin ito pinapahalagahan. Hindi edad ang sukatan ng halaga ng tao. Ang sukatan ay kung paano siya mabuhay. Kapag pinili mong huwag sabihin ang edad mo, hindi ito dahil sa pag-iwas. Ito'y paraan para pangalagaan ang sarili, para hindi ka agad lagyan ng label ng ibang tao. Gusto mo na makita kanila base sa karanasan, kabutihan, at talino mo, hindi lang sa numero. Hindi natin alam kung gaano pa kahaba ang buhay natin, pero alam natin kung paano natin ito gugugulin. Bawat araw ay chance para magmahal, matuto, at tumulong. Kaya kapag may nagtanong ng ilang taon ka na, ngumiti ka lang. Dahil alam mo sa sarili mo, ang edad ay hindi lang numero. Maliit na parte lang yan ng pagkatao mo. Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasa dami ng taon, kundi nasa lalim ng karanasan. At kapag pinili mong manahimik tungkol sa edad mo, hindi ito pagtatago, ito ay karunungan. Pinoprotektahan mo ang pananaw mo sa sarili at pinananatiling payapa ang iyong isip. Number 2. Pera. Tahimik ang tunay na mayaman. Sabi ni Epictetus, ang tunay na yaman ay hindi na sa dami ng ari-arian, kundi sa pagiging kontento. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging sobrang mayaman para masabing matagumpay ka. Ang mahalaga, marunong kang makontento sa kung anong meron ka. Pero aminin natin, usapang pera, sensitibo yan. Lalo na kapag may edad ka na. May mga panahong maganda ang takbo ng pera mo. Minsan naman parang kapos. Pero anuman ang kalagayan mo, ang payo ng mga Stoic, panatilihing tahimik ang tungkol sa pera mo. Bakit nga ba? Kasi kapag nalaman ng ibang tao kung gaano kalaki o kaliit ang pera mo, nagbabago ang tingin nila sa'yo. Kapag may pera ka, baka may mga biglang lalapit, uutang o manghihingi ng pabor. Minsan, parang ang kabaitan mo nagiging obligasyon at kapag hindi mo sila napagbigyan, magtatampo o maninira pa. Kapag sinabi mo naman na kapos ka, may mga tao na agad huhusga. Siguro tamad yan o kaya hindi marunong sa buhay, kahit hindi nila alam ang tunay mong pinagdaanan. Sabi nga ng mga Stoic, hindi yung walang pera ang mahirap, kundi yung taong hindi marunong makontento. Ang totoong halaga ng tao, hindi base sa laman ng bulsa. Nasa ugali mo, kung paano ka makitungo, at kung paano ka mamuhay ng may respeto sa sarili.
Kapag tahimik ka tungkol sa finances mo, mas may kapayapaan ka. Walang pressure, walang inaasahan sa'yo. Mamumuhay ka ayon sa gusto mo, hindi ayon sa iniisip ng iba. May kasabihan nga, tahimik ang tunay na mayaman. Hindi kailangan ipagyabang. Hindi kailangan ipakita sa lahat. Basta alam mo sa sarili mo na kaya mong buhayin ang sarili mo ng simple at payapa. Kaya kung may ipon ka o kahit nagsisimula ka pa lang ulit, wala kang kailangang ipaliwanag. Basta marunong kang humawak ng pera, hindi maluho. At marunong tumulong kung gusto mo, ayos na yon. Hindi lahat ng bagay dapat ipinupost. Hindi lahat ng kwento dapat ikinukwento. Piliin mong ibahagi lang ang tungkol sa pera mo sa mga taong mapagkakatiwalaan, sa tamang oras, sa tamang dahilan. Masarap mabuhay ng simple, tahimik, walang gulo, walang inggit, at sa ganung paraan doon mo mararamdaman ang tunay na yaman. Number 3. Mga lihim ng pamilya, pangalagaan ang tahanan. Sabi ni Marcus Aurelius, maging maunawain sa iba pero maging disiplinado sa sarili. Ang pamilya ang unang paaralan ng pagmamahal, pag-unawa at sakripisyo. Diyan tayo unang natuto ng tamang asal. Pero kahit gaano natin sila kamahal, minsan may hindi pagkakaintindihan, may tampuhan, may mga panahon na nasasaktan tayo o nakakasakit din. Normal lang yan, wala namang perpektong pamilya. Pero kahit may problema, hindi ibig sabihin ay kailangan mo agad itong ikwento sa iba. Bakit nga ba? Kasi kapag ikinuwento mo ang away o problema ng pamilya mo sa iba, pwedeng mauwi ito sa tsismis, panghuhusga, at minsan, mas lalong gumulo. Yung pinagsabihan mo, hindi naman laging makakatulong. Minsan pa nga, mas pinapalala pa nila ang sitwasyon. May mga komento silang tulad ng, "Nako, ganyan talaga yung kapatid mo," or "Kung ako sa'yo, layuan mo na sila." Hindi ito nakakatulong, mas nakakagalit lang, mas nasasaktan lang kayo. Ang mga Stoic ay naniniwala sa kahalagahan ng pananahimik. Hindi para pagtakpan ng mali, kundi para bigyang laya ang pamilya na ayusin ang problema ng sila-sila lang. Sa katahimikan, may chance para mag-isip, humupa ang emosyon at maghilom ang sugat. Hindi ibig sabihin nito ay tiisin mo na lang. Kung may kailangang ayusin, ayusin. Pero gawin ito ng pribado. Pag-usapan ng maayos sa loob ng pamilya. Mas madali itong maaayos kung walang ibang nakikialam. Kapag inilalantad natin ang problema ng pamilya sa iba, nawawala ang tiwala, nasisira ang respeto, at mas masakit, minsan, yung ibang tao pa ang nasisiyahan habang ang pamilya mo ang nagkakahiwa-hiwalay. Isipin mo ang pamilya parang isang bahay. Kapag may sira ang bubong o bitak sa pader, hindi mo agad ipagsisigawan sa kapitbahay. Inaayos mo ito ng tahimik, sa loob lang, kasama ang mga taong may malasakit. Kaya kung may problema man sa pamilya, piliin mong manahimik muna. Hindi ito kahinaan. Ibig sabihin nito, marunong kang magtimpe, marunong kang rumespeto, at iniisip mo ang kapakanan ng buong pamilya, hindi lang ang emosyon mo sa ngayon. Ngayon, uso na ang oversharing. Lahat pinopost, lahat kinukwento. Pero ang pagiging tahimik ay isa pa ring anyo ng karunungan. Pangalagaan mo ang tahanan mo, protektahan mo ang tiwala sa loob ng pamilya. Dahil sa oras ng pangangailangan, sila pa rin ang una mong matatakbuhan, hindi ang mga pinagsabihan mo ng hinaing. Sabi nga ng mga Stoic, may mga bagay na mas mainam panatilihin sa sarili. At pagdating sa pamilya, ang pananahimik ay tanda ng tunay na pagmamahal at respeto. Number 4. Kalusugan. Huwag hayaang i-define ka ng sakit. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, minsan ang mabuhay lang ay isang uri na ng katapangan. Totoo ito, lalo na habang tayo'y tumatanda. Dumarating ang iba't ibang sakit, panghihina ng katawan at mga pagbabago sa kalusugan. Para sa marami, ang pag-inom ng maintenance, regular na check-up, at pag-iwas sa ilang pagkain ay parte na ng araw-araw na buhay. Normal lang ito, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay ang sakit mo. Hindi mo kailangang hayaan na ang kondisyon mo ang magdesisyon kung sino ka. Kapag palagi nating ikinukwento ang mga iniinda natin, minsan nag-iiba ang tingin ng tao. May naaawa, may nagmamagaling, may hinuhusgahan ka na agad. Yung iba, akala nila hindi mo na kaya ang dati mong ginagawa kahit kaya mo pa naman. Ang masama pa, baka pati ikaw, unti-unting maniwala na lang na mahina ka na wala ka nang magagawa. Nawawala ang tiwala mo sa sarili at pati ibang bahagi ng pagkatao mo tulad ng katalinuhan mo, kabutihan mo at lakas ng loob ay natatabunan ng kwento ng karamdaman.
Pero sabi ng mga Stoic, ang sakit ay bahagi lang ng buhay. Hindi ito ang kabuuan mo. Oo, pwedeng may iniinda ka, pero hindi ito ang buong ikaw. May karanasan ka, may talino ka, may halaga ka. Hindi masama ang magbahagi tungkol sa kalusugan, pero piliin mo kung kanino mo ito ikukwento. Hindi kailangan sabihin sa lahat kung anong gamot ang iniinom mo o kung anong kondisyon ang meron ka. Minsan, mas nakakagulo pa ito kaysa makatulong. May mga tao na biglang magbibigay ng payo, subukan mo to, o mag-juice ka lang, gagaling ka na. Pero hindi lahat ng payo ay akma sa kalagayan mo. At minsan, dagdag stress pa ito. Ang mahalaga, panatilihin mo ang dignidad mo. Ikaw pa rin ang may kontrol kung paano mo haharapin ang sitwasyon. Hindi dahil may sakit ka, ibig sabihin wala ka ng halaga. Ang totoo, ang dami mo pa ring maibabahagi. Karunungan, pagmamahal at inspirasyon. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka, pero sa tamang tao. Hindi mo kailangan i-broadcast ang pinagdadaanan mo. Ang katahimikan, minsan ay nagbibigay ng mas malalim na tapang. Maaring humina ang katawan, pero ang isip at puso mo, ikaw pa rin ang may hawak niyan. Kaya huwag mong hayaan na ang sakit ang magpakilala kung sino ka. Hindi ito ang kabuuan mo, ikaw ay higit pa sa iniinda mo. At kung araw-araw ay patuloy kang lumalaban ng tahimik, kalmado, at may pag-asa, yan ang tunay na lakas. Number 5. Sexualidad. Ang intimacy ay banal. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan mo sa buhay ay nakadepende sa klase ng iniisip mo. Isa sa pinaka-personal na bahagi ng buhay natin ay ang buhay pag-ibig at pagiging malapit sa isang tao. Pero sa panahon ngayon, marami ang sanay na ikwento ito sa iba. Pinopost sa social media, ikinukwento sa barkada, o pinapakialaman ng ibang tao. Pero ayon sa mga Stoic, ang intimacy o pagiging malapit sa isang tao ay isang sagradong bagay. Hindi ito para ipagmalaki o i-share sa publiko. Dapat itong panatilihing tahimik at pribado, hindi dahil nakakahiya, kundi dahil karapat-dapat itong respetuhin. Kapag palagi mong kinukuwento ang tungkol sa relasyon mo, lalo na ang mga problema, nawawala ang respeto sa isa't isa. Nawawala rin ang tiwala. Halimbawa, kung may tampuhan kayo ng partner mo, tapos ikinuwento mo agad sa kaibigan o kamag-anak, baka mas lalo lang lumala. Maraming makikialam, maraming opinyon, pero hindi lahat ng payo ay makakatulong. Minsan, yung dapat sa inyong dalawa lang, nagiging chismis na ng iba. At dahil doon, nasisira ang tiwala at lalim ng relasyon. Sabi ng Stoic philosophy, matutong magtimpi sa salita at damdamin. Kung mahalaga sa iyo ang relasyon mo, pipiliin mong protektahan ito kaysa ikuwento. Ang tunay na relasyon ay pinalalakas sa katahimikan, hindi sa dami ng likes o kwento sa labas. Hindi rin ito tungkol sa edad. Kahit 50 pataas na tayo, totoo pa rin ang pagmamahalan at importante pa rin ang physical na closeness. Pero habang tumatanda, mas nauunawaan natin na ang tunay na relasyon ay hindi lang kilig, kundi tiwala, respeto at pangunawa. Mas tumitibay ang relasyon kapag hindi ito pinapakialaman ng iba. Hindi mo kailangang i-post kung gaano kayo kasaya. Ang mahalaga, kayo mismo ang nakakaalam ng halaga ninyo sa isa't isa. At kapag may problema, mas madaling ayusin kung kayong dalawa lang ang nag-uusap. Walang ingay, walang panghihimasok, mas malinaw, mas payapa. Sabi pa ni Seneca, enjoy present pleasures in such a way as not to injure future ones. Ibig sabihin, huwag mong sirain ang katahimikan ng bukas dahil lang gusto mong ipagsigawan ang saya mo ngayon. Kaya tandaan, ang intimacy ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa dalawang pusong nagmamahalan. Sa tahimik na relasyon, nandoon ang tunay na ligaya at katatagan. Kung mahalaga sa iyo ang partner mo, ilayo nyo ang relasyon nyo sa ingay ng mundo. Hindi para itago, kundi para alagaan at ingatan. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi kailangang ipagsigawan. Kailangan lang ng tiwala, respeto, at tahimik na pag-aalaga. Number 6. Pagbibigay, tahimik na kabutihan. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong sayangin ang natitirang buhay mo sa pag-iisip tungkol sa ibang tao. Mas mabuti kung ilalaan mo ang oras mo sa paggawa ng kabutihan. Ngayon, maraming gustong tumulong sa kapwa at maganda naman yon. Pero marami rin ang agad itong ipinapaalam sa iba. May picture, may video, may caption na nag-donate kami o nagbigay kami ng tulong. Pero ayon sa mga Stoic, ang tunay na kabutihan ay tahimik. Hindi ito para sa show. Hindi ito para sa likes. At hindi ito para mapuri ka ng iba. Dahil kapag ipinagyayabang mo ang pagtulong mo,
nawawala ang tunay na halaga nito. Ang totoo, ang pagtulong ay dapat galing sa puso, hindi para magpasikat, hindi para sabihing mabait ako. Dapat tumulong ka dahil gusto mong makatulong, yun lang. Sabi nga ni Seneca, ang tulong na may hinihintay na kapalit, hindi yan tunay na tulong. Kung tumulong ka tapos ipinagsabi mo, parang may kapalit kang hinihintay. Gusto mong purihin ka, pasalamatan ka, o kilalanin ka. Pero ang tunay na kabutihan, hindi kailangang makita ng iba. Hindi kailangan i-post, hindi kailangang ikuwento. Kapag tumutulong ka ng tahimik, ang ligaya ay nanggagaling sa loob. Wala kang hinihintay na kapalit. At ang natulungan mo, hindi mo napahiya. Binigyan mo siya ng tulong, pero binigyan mo rin siya ng respeto. Marami kasing tao na nahihiya tumanggap ng tulong, lalo na kung alam nilang ikukwento ito sa iba. Kaya kung totoo ang layunin mong tumulong, gawin mo ito ng tahimik at may kababaang loob. Hindi mo kailangang sabihing mabuti kang tao. Hayaan mong ang mga gawa mo ang magsalita para sa iyo. Minsan, ang simpleng pagtulong na walang camera, walang audience, mas may halaga pa kaysa sa malalaking donasyong pinopost online. Kung may maibibigay ka, oras, pera, payo o simpleng pag-abot ng kamay, ibigay mo. Pero huwag mo nang bilangin, huwag mong ikwento, at huwag mong ipagmalaki. Sabi nga sa kasabihan, ang tunay na mayaman ay yung tumutulong ng hindi ipinagmamalaki. Sa tahimik na kabutihan, nandoon ang tunay na dangal, nandoon ang tunay na puso. Kaya sa susunod na may pagkakataon kang tumulong, tanungin mo ang sarili mo, para saan ko ito ginagawa? Para sa kanila o para mapansin ako? Kung talagang para sa kanila, huwag mo na ipaalam. Tahimik mong ibigay, buong puso mong iabot. Dahil sa huli, ang pinakamagandang tulong ay yung hindi na kailangang ipagsabi. Number 7. Karangalan, hindi ito kailangan isigaw. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Ang karangalan ay isa sa pinakamahalagang bagay na pwedeng taglayin ng isang tao, pero hindi ito kailangang ipagsigawan o ipagmalaki. Kung talagang nirerespeto ka ng ibang tao, hindi mo na kailangang ipaalala sa kanila ang mga nagawa mo. Makikita nila ito sa kilos mo, sa ugali mo, at sa paraan ng pakikitungo mo sa iba. Lalo na pag medyo may edad na tayo, natural lang na gusto nating maipakita kung gaano tayo nagsikap sa buhay, kung gaano karaming sakripisyo ang dinaanan natin, o kung anong tagumpay ang naabot natin. Wala namang masama doon, pero sabi ng mga Stoic, mas malalim ang karangalan kapag tahimik mo lang itong dala. Kasi kapag sobrang pinupuri mo ang sarili mo, minsan ang dating sa ibang tao ay nagyayabang ka. At kapag ganyan, may mga naiinggit, may naninira, at may humuhusga. Imbes na hangaan ka, nagkakaroon pa ng negatibong tingin ng iba. Ang tunay na karangalan ay hindi mo kailangang ipilit. Kusang dumarating yan kapag namumuhay ka ng tama. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak. Kapag ang kilos mo ay totoo at ayon sa paninindigan mo, doon ka mas nirerespeto ng mga tao. Hindi mo na kailangan ng papuri o kumpirmasyon. Sabi rin ng mga Stoic, ang tunay na kapayapaan ay galing sa loob mo, hindi sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Kung alam mong tama ka at may dangal kang taglay, sapat na yon. May isa pang panganib sa sobrang pagyayabang. Parang lagi mong kailangang patunayan ang sarili mo. Laging may pressure na huwag magkamali. Kasi baka masira ang imahe na pinapakita mo. Pero ang tunay na karangalan, hindi natitinag sa pagkakamali. Mas lumalakas pa nga ito kapag marunong kang tumanggap ng pagkukulang, humingi ng tawad, at bumangon muli. Kaya imbes na ipagsigawan ang mga nagawa mo, mas mabuting hayaan mo na ang gawa mo ang magsalita. Hindi mo kailangang i-post, ikwento, o ipagyabang ang tagumpay mo. Kung totoo at galing sa puso, mapapansin din yan, kahit hindi mo sabihing ikaw ang gumawa. Dahil ang pinakarespetadong tao ay hindi yung palaging maingay, kundi yung marunong gumawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang karangalan ay hindi medalya na ipinapakita sa lahat. Ito ay isang ugali na dapat isabuhay araw-araw. At ang mga taong may tunay na dangal, hindi sila maingay. Tahimik lang silang kumikilos pero totoo ang kanilang puso. Number 8. Mga insulto o panlalait, bitawan mo na. Sabi ni Epictetus, ikaw ang may kontrol sa isip mo, hindi sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Kapag naintindihan mo ito, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas. Sa buhay, hindi talaga maiiwasan ang pangiinsulto, panlalait o panghuhusga. May mga tao talagang maninira, magpaparinig o magsasabi ng hindi maganda tungkol sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama.
Masakit, oo, pero mas lalong sumasakit kapag paulit-ulit mong iniisip ang mga sinabi nila. Kapag palagi mong binabalikan ang masasamang salita, para mo na ring binibigyan sila ng kapangyarihan sa buhay mo. Tapos na silang manakit pero ikaw, dala mo pa rin yung sakit. Ang turo ng mga Stoic, hindi natin hawak ang ugali ng ibang tao, pero hawak natin kung paano tayo tutugon. Ikaw ang may desisyon kung magagalit ka, aaway ka, o pipiliin mong manahimik at magpatuloy sa buhay. Mahirap ito, lalo na kung malapit sa iyo ang taong nanakit. Pero tandaan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad at mag-move on. Hindi mo kailangang gumanti para masabing malakas ka. Kapag nagpatawad ka, hindi ibig sabihin ay okay lang ang ginawa nila. Ibig sabihin lang nito, ayaw mo nang pasanin ang bigat. Gusto mong maging payapa. Gusto mong magpatuloy. Hindi mo rin kailangang ikwento sa lahat ang ginawa nila. Dahil habang kinukwento mo ang sakit, lalo mo lang itong binubuhay. At sa bandang huli, ikaw rin ang nahihirapan. Mas magaan ang buhay kapag natutunan mong bitawan ang galit at sakit para sa sarili mong kapayapaan. Hindi mo na kailangang hintayin na humingi sila ng tawad. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Kapag natuto kang magpatawad, mas magiging kalmado ang isip mo. Mas magiging tahimik ang puso mo. At mas magiging malaya ka. Tandaan mo ito, ang galit ay parang sako ng bato. Habang bitbit mo ito, ikaw ang napapagod. Pero kapag binitawan mo na, doon mo lang mararamdaman ang gaan at ginhawa. Kaya kung may mga taong nanakit sa'yo noon, pinahiya ka, nilait ka, siniraan ka, bitawan mo na. Hayaan mong ang pananahimik mo ang sagot. Hayaan mong ang kapayapaan mo ang maging tagumpay. Dahil sa totoo lang, ang tunay na panalo ay hindi yung nakaganti, kundi yung nakalaya. Sa panahon ngayon, halos lahat gusto magsalita,